Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sisiraan niyo po si Tatay Digong dahil nung presidente siya, meron siyang trilyon-trilyon na budget. Opo, may trilyon pong budget yung presidente ng Pilipinas. Ang akusahan niyo po muna. Ang gusto nila, sagutin daw natin. Ako tinutukoy na ako eh. Oh, ikaw ang supremo ng ano, 'di ba, ng kulto ni Digong. Sagutin mo nga. Ano ba 'yung sasagutin? Ano 'yung sasagutin? Wala nga kayong inaakusa eh. Ang sinabi niyo lang, 11 days ginastos yung 125 million. Oh, so ano po ang masama doon? Masama po ba 'yon? Pag binigyan ka po ba ng late ng budget, masama po bang gastusin? Okay, ako po taga-gobyerno dati. Hindi na po ngayon kasi vlogger na ako eh. Full-time vlogger na ako. Ako po nakahawak din po ako ng may kinalaman din po ako sa MOE, no? Pag binigyan ka po ng pondo, kinakailangan mo pong gastusin 'yun. Pag hindi mo ginastos 'yun, ang katwiran ng gobyerno, hindi mo pala kayang gastusin, bakit ka pa namin bibigyan ng ganyan kasing laking pondo? Ibig sabihin kung magkano lang yung nagastos mo, no? Babawasan yung pondo mo next year. Ano po ba talaga yung problema ninyo? Ito po, ang pinakamahina talaga na tagapagtanggol. Ito pong set. Pasensya na Pangulong Marcos at si Martin Romualdez. Hindi po ba kayo nagtataka, lalo na kasi si Pangulong Marcos hindi natatakbo yan eh. Pwera lang kung gusto niyang tumakbo sa mas mababang posisyon. Katulad ng ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Pero kung hindi na po tatakbo si Pangulong Marcos, ang concern po dito si Martin. Hindi ka ba nagtataka, Martin? Speaker Martin. Hindi po ba kayo nagtataka, Speaker Martin? Bakit kahit ang dami-dami nagtatanggol sa inyo, yung rating ninyo, imbis na bumaba, kulelat pa rin kayo. Ang latest presidential survey, 0.3. 0.3. Kasi nga, wala pong katuturan. Wala pong katuturan yung noong araw, bibigyan ko po kayo ng halimbawa, di ba? May mga akusasyon, bumili ng mumurahing mga yung mga naririnig natin sa Senate hearing. Yung nakulong na mga ano tawag doon sa mga sundalo, yung bumibili ng mga uniforme. Butas-butas yung mga boots, tapos ganitong presyong halaga, overpriced, tapos ang mahal ng pagkakabili, tapos low quality. Kita natin yan. Si Napoles, nakita natin. Merong testigo laban kay Napoles. May mga testigo po eh. May testigo laban kay Capoles. Di ba? Yung kanyang pamangkin yata yun, si Luy. O kami po ang pumipirma dyan sa mga peke. Ang akusasyon, may mga peking si Napoles. May mga peking NGOs. Hindi NGOs eh. Kooperatiba. No? Sila daw yung mga pumipirma nun. So peke. Tapos binabudgetan ng pera ng mga congressman at senador. O yun yung kaso ni Napoles eh. So may inaakusahan, merong binibintang na krimen, merong testigo, yung sa CTE, di ba? O nagano po kami, kasama po ako dun sa golf. O merong testigo, yung hindi natuloy na CTE. Lahat po ng akusasyon before, bago tong Pangulo natin, bago tong si Pangulong kahit nga yung akusasyon kay Pangulong Duterte, meron pong akusasyon, may death squad po si Pangulong Duterte nung siya ay mayor. O merong testigo, kami po yung mga miyembro ng DDS. Ganito po ginagawa namin. At merong krimen na binibintang. No? So lahat po ng panahon, bago po itong gobyernong ito, bago po itong gobyerno na to, lahat po ng akusasyon, ay lahat po ng mga sinisiraan, may akusasyon. Si Vice President Binay, di ba? O overprice yung mga building, yung new City Hall ng Makati o pati yung
yung parking lot, overpriced. Tapos meron siyang mansyon. Meron pong akusasyon. Ang importante po, pag nagbintang kayo, dapat ano yung inaakusan nyo? Overpriced yung pinagawa. Tapos may testigo, merong testigo. Para po, at merong krimen na ginawa. Kahit po si Pangulong Duterte, ganun po ang inakusa sa kanya. Ang akusasyon sa kanya, no? Meron pong DDS, Double Death Squad po kami po miyembro nun. Pinapatay po na. Merong krimen, merong inaakusahan. Ito lang po ang tanging gobyerno na wala nang akusasyon. At ang lakas pa ng loob na magsabi, sige nga, ipaliwanag mo nga yan, Badong. Di ba sa sordote ka? Ipaliwanag mo nga. Asan yung ano? Ano ba akusasyon nyo sa 51 billion in the first place? Ano ba nangyari? Sabi lang kayo na sabi may 51 billion, kinumpirma may 51 billion. O ano ngayon ano yung krimen na nangyari? Sanay na sanay itong mga, hindi ko maintindihan talaga, no? Pati si Digong, may budget na pangulo. Oh, laki ng budget. Natural pangulo ng Pilipinas. Alang naman walang budget yan. Ang tanong, binulsa ba yung budget o hindi? Basta kayo magpaliwanag. Bakit may malaking budget? Ano po yung kino-question nyo sa 51 billion nang may masagot? Hindi. Opo, kaya ako nakasalamin eh. Mahina talaga mata ko. Sabi nito, mahina daw mata ko. Wala pong koneksyon yan. Di ba? Ano ang akusasyon nyo? Kung may 51 billion na budget yung DPWH, pinagbibintangan nyo ba yung DPWH na wala silang pinagawang proyekto? Kumuha kayo ng ebidensya. Kayo, yung nag-aakusa, ang maghanap ng ebidensya. Tapos nagtataka sila, bakit daw hindi kumikibo? Wala naman kayong inaakusa eh. Wala nga kayong kaso eh. Trillion yung, sabi kay Duterte, trillion daw si Tatay Digong. Natural, presidente ng Pilipinas yung sinasabi mong budget eh. Puta, trillion talaga budget ng presidente. Ang tanong, ano yung inaakusa mo? Ano nga yung akusasyon sa confidential fund? O katulad niyan, sige patulan natin. Ano yung akusasyon nyo sa confidential fund? Ninakaw ba? Binulsa ba? Ano? Hindi po bawal yung confidential fund. Naintindihan nyo? Dahil sa kapurulan ng utak ng mga followers, ay may confidential fund pala. Bakit may confidential fund? Lahat po ng Pangulo ng Pilipinas may confidential fund. Lahat po ng Vice President may confidential fund. Alam niyo po ba yun? Lahat. Lahat. Sila nilang, kasi nga hindi niya alam kung para saan ba yung confidential fund. Bakit ako manghihingi? Hindi niya alam kung saan eh. May kakulangan siya sa... Pero lahat, COA, tapos na po yung COA. Lumabas na yung COA. Ano ka ba, Michael Acoba? Tawa nga ako ng tawa eh. Hindi mo ba alam, Michael Acoba, na tahimik na sila ngayon? Kasi lumabas yung COA, walang anomalya. Kaya na mahirap sa inyo, hindi kayo ina-update eh. Kaya kayo hindi ina-update kasi alangan na maibalita nila. Ay, wala palang anomalya. Bakit nila ibabalita? Matagal ko na pong binabalita. Natapos na po kasi 2022 pa yan. 2024 na po tayo. Yung 11 days na sinasabi nyo, 2022 pa. 2024 na tayo, lumabas na po yung COA, walang anomalya. O ano na naman? Ano pa? Yung kay Pulong, yung kay Pulong, ganun din. Maghanap kayo ng COA report. Bakit kami maghanap po? Ayan po na para malaman. Ganyan lang po sabihin nyo sa mga tatanga-tanga mga vlogger. Bakit na magpapaliwanag yung mga inaakusahan? Kurap ka. Bakit ako naging kurap? Patunayan mong hindi ka kurap. Ha? Hindi po yun eh. Magbigay muna kayo. Ano po ba yung inaakusan nyo? Kinurakot ba? Wala naman silang sinasabing kinurakot eh. Ang sinabi nila, ginastos ng 11 days. Puta ka, pwede nga yan isang araw gastusin. Naiporma na yan lahat, babayaran mo na lang. O isang araw, dumating na budget ko, bayaran na natin na isang araw yan. Pwede po yun. Okay. Thank you very much kay Babak Estesam na nagbigay sa atin ng 50 stars. Punta na po tayo. Ito po bago. Kasi napupundi na ako, araw-araw ko nakikita yung 51 billion. Ngayon, sinasama na si Duterte. Budget naman ni Duterte. Ay, pwede pala yung ganyang akusasyon. Yung budget lang nila, naakusa na. Hindi nga budget ni Pulong yan eh. Bakit sasagutin ni Pulong yung budget ng DPWH? Budget yan ng DPWH.
yung 51 billion. Kaya dapat ang magpaliwanag niyan yung DPWH. May nagtanong ba sa DPWH? Wala. Kasi kayang sagutin eh. Bakit kami magtatanong? Problema nyo yan. Kayo magpatunay na may anomalya, hindi baliktad. Ito lang po ang tanging gobyerno na ganyan. Nakakahiya. Nakakahiya kayo. Kaya nga yung mga matatalino, alam ko kasi kung sino mga matatalino, tsaka yung mga bugok eh. Sa mga bugok kasi, ay may anomalya siguro. Wala nga kayong binibintang paano magkakaroon ng anomalya. Okay, punta po tayo rito. Ito po, ang kaduda-duda. No? Ngayon lang po to. Meron pa ba? Ito muna. Ito pa isa nakakatawa. Tingnan nyo po kung gaano sila kabugok ha. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.